Give me faith to trust what you say, that you're good. Amen. It's a blessed Friday evening sa lahat po ng ating brothers and sisters in Christ. God is good. And all the time. Amen. Inayaan ko na po ang lahat at tayo po magsitayo na po. Sige po, tayo muna po ay kumikit at tayo po ay manalangin. Let's feel the presence of our Lord sa gabi ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa gabi nito sa pagkakataon na itinagkaloob sa aming Lord Jesus. Tunay nga Panginoon na napakasarap pagpuri, napakasarap pagsumamba sa inyong pangalan. Dahil sa inyong pangalan, O Jesus, ay may kapahingahan. Sa inyong pangalan, O Jesus, ay merong kapayapaan. Maraming salamat Lord sa inyo po mataas sa papuri pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po, awin na po natin ating Panginoon. Kung bakit ako hindi mo kinalaman.
as our Lord this night. Let us continue to encounter Him. To your hand, I can lead again with all I am for you. Hold the world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, I walk with you. Walk with you wherever you go. To taste and know I trust in you. I believe in all of your ways. Your love is forever.
salamat po sa oras na kayo po ang aming nakasama. At sa oras na ito, Panginoon, muli po namin hinihingi. Muli po kami na dumadalangin, Lord, na maranasan namin muli ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa oras na ito. Maraming salamat po, Diyos, sa aming pong gawain hanggang sa pakikinig namin ng inyong salita. Patuloy, Lord, nabuksan niyo ang aming puso at isipan. Gawin niyo maganda sa sigla ng aming mga puso. Maraming salamat, Lord. We will still worship you in the very end. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Kumusta po ang lahat? Bless. Are you blessed? Sige po, magandang gabi po sa lahat, sa mga brothers and sisters. Ngayon ay magpasalamat po muli tayo sa ating Panginoon sa muli niyang binigyan na pagkakataon para tayo ay magkatipon-tipon upang itaas ang kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Muli, palakpakan po natin ang Diyos sa pagkakataon ito at upang muli ay yung kanyang banal na presensya ay ating maandayahan. Bago po ang lahat, batiin po muna natin ang ating katabi, ating kapatid, sa kaliwat kanan. Good evening, God bless you, and I love you. Sige po. Ayun. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, ay manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Ama naming nasa langit na makapangyarihan sa lahat, o Panginoon Diyos, buhay at makapangyarihan Diyos. Lord, sa pagkakataong ito, muli po ay nagpapasalamat kami sa iyong kagandahang loob. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagkilos, o Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, sa kagalakan, at sa buhay na patuloy mong binibigay sa amin. O Panginoon, tunay na sa iyo lamang, tanging tinataas at itataas ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Lord, muli ipinaubayan na po namin sa inyong pagkilos ang gawaan ito. Ilayo mo, Panginoon, ang gawain ito sa anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Lord, huwag mo po hayaan na ang iyong mga anak ay hindi makatanggap ng biyaya mula sa salitang ito, mula sa may mga mensahe nais mo ipahayag sa iyong mga anak at sa iyong mga lingkod. At sa lahat ng mga taong naabot ng mensahe ito, Lord, ibuhin mo ang kanilang puso at ibigay, Panginoon, ang kapayapaan at kapahingahan sa kanilang puso sa pamamagitan ng mensaheng iyong ipapahayag. Lord, maraming salamat. Pagharian mo ang gawain ito. Balutan mo, Diyos, ng banal na dugo ang bawat isa at ang kapangyarihan mo, Panginoon, na maghari sa bawat tahanan. At kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tanging sa iyo lamang idinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po. Makiwaklat po tayo sa ating pag-aaralan ngayon sa mensahe ng ating Panginoon. Ang mensahe po ng Panginoon ngayon sa bawat isa sa atin ay pinamagatang katiyakan ng pagkilala sa Diyos. Sige po, ulitin niyo po natin, katiyakan ng pagkilala sa Diyos. Katiyakan ng pagkilala sa Diyos. Buklatin po natin ang ating Biblia sa aklat ng Unang Juan. Sa aklat po ng Unang Juan, Kabanata 2, versikulo 3 hanggang 6. 1 John, chapter 2, puntahan po natin yung Kabanata, chapter 2, verse 3 hanggang 6. Sige po, kung nakita na po natin sa ating Biblia, ay pwede po ba sabay-sabay na po nating basahin yung nilalaman ng Unang Juan, Kabanata 2, versikulo 2 at 3 hanggang 6. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Tagalog man o English. Samahan niyo po ako. Begin. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman ay sumusunod sa kanyang
ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. 6. Sino mang nagsasabing na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Amen. Yun po yung mensahe ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ito po ay isang mensahe ng pagkaunawa. Mensahe ng pagkaunawa na nais ipaunawa ng Diyos sa bawat lingkod niya o sa bawat isa. Sabi nga po, iba ang kaisipan ng tao sa pagkilala niya sa Diyos. At iba ang pamantayan naman ng Diyos tungkol sa pagkilala sa Kanya ng tao. So may pangangailangan, alamin ng tao, maging mga Kristyan, tayo mga Kristyan, ang pamantayan ng Diyos sa mga nagsasabing kumikilala sa Kanya. So ano po natin ngayon? Meron po tayong tatlong pamantayan ng Diyos sa pagkilala sa Kanya. Tatlong pamantayan po ito. Una sa lahat, yung number 1 po, yun po yung ating unahing aaralin ngayon. Sabi po dito, yung pagsunod sa Kanyang mga utos. Balikan po natin ngayon yung kabanata 3, ay yung versikulo 3 hanggang 4. Ano po yung sabi dito? Ano po? Sabi na rito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. So, ang ibig sabihin po dito, yung assurance, yung katiyakan na talagang nakikilala natin ng Diyos. Yun po yung hinahanap dito, ano po? Ito po yung pagsisiguro ng Diyos sa isang tao na talagang kilala niya ang Diyos. Kasi kanina po, marami po kasi nagsasabi, at least malaya po magsabi ang marami na kasama ko ang Diyos, yun po yun. Pero ano po yung pamantayan ng Diyos? May pamantayan po ang Diyos doon sa kasiguruhan na kilala natin ang Diyos, kilala natin ng tao ang Diyos. At ano po yung sabi nga po rito, meron po siyang pasubali, sabi rito, kumbaga, ang tunay na pagkilala sa Diyos, sabi nga po, ay may kaakibat na pagsunod. Kaya nga may pasubali dito dito sa sinabi ng pinag-aaralan natin, nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung may pasubali, mga kapatid. Kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. So may pagkilala, simpleng pagkilala, I know God, pero kung hindi naman sinasakatuparan ang Kanyang mga utos, maaring hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito kalugod-lugod. Kasi yung pagkilala, mga kapatid, maraming kumikilala sa Diyos. Pero, iba yung pagkilala kisa doon sa talagang sinasampalatayanan. Kasi sinusunod niya ay kung yung kanyang kinikilala. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Ito ang ano yung binanggit dito? Yung may kaugnayan po dito. Sa John 17:3, yung sabi nga po, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin ka bilang isang tunay na Diyos. So yung pagkilala, na talagang isang tunay pang pagkilala, it is meaning merong obedient. Merong pagsunod sa Kanyang kalooban. Amin po? Napaka-importante po nun, ano? Para lang, yung pagsasakatuparan na, Lord, I need you. And Lord, I know you. Sabi nga po, minsan, Lord, I love you. Pero mamaya, tingnan po natin kung paano yung mga sinasabi ng Diyos dito sa atin. Kasi ang katotohanan po, yung to know God and obey God, ito po yung tinatawag na relationship natin sa Lord. Privately. Yung malaman natin, makilala natin ng Diyos at sundin yung Kanyang kalooban, hindi ito na-involve yung ibang tao, kundi involve ito ay sa magitan mo at saka ni Jesus Christ. Yung relationship sa Lord, yung faith, yung katapatan doon sa Panginoon, yung pagsunod at yung pagkilala at pagsunod, ito ay, ang namamagitan dito mga kapatid, ay yung pananampalataya natin sa Lord at yung ating pribadong relasyon sa ating Panginoon. Hindi yung ibang tao na nakikita natin, ano po, na kumbaga nakita na bakit si ganito nanghina, manghihina rin ako, bakit si ganito ay malakas, magiging malakas ako. So, mga kapatid, napakahalaga ng meron tayong deep relation sa ating Panginoon.
Sa pamamagitan nito, makikita po ito natin sa ating pagkilala, hindi lang simpleng pagkilala, kundi pagsunod natin sa kanyang kalooban. Amen po? Kaya yun po yung sinasabi, no? Kaya, sabi nga po rito, halos ito po yung binanggit dito, yung kasiguruhan sa pagkilala sa Diyos, walang pinagkaiba, possible po, no? Na andito rin po yung kasiguruhan sa kaligtasan. Amen po? Assurance of salvation. Assurance of knowing God. Ito yung sinasabi. At ganoon din po, meron po tayong assurance of salvation. Ano na yun? Connected doon sa ating pagkilala at pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil nga po, may binanggit na kailangan lang talagang magkaroon tayo ng relationship sa Lord. At yun po yung isa sa pamantayan ng Diyos para masabi natin na meron tayong relasyon sa Kanya. At the same time, ang Diyos ay magtatakda na talagang related ka na sa akin o may relasyon tayo. Na ako ang iyong Diyos na tagapagligtas at ikaw ang aking anak na aking iingatan. Amen po? Kaya ganun po ka-importante mga kapatid, yung pagkilala ay may kaakibat siya pagsunod. Kaya nga po may pasubali po siya batay dito sa laman ng aking hawak na Biblia, kung may pasubali po. So may pasubali ang Diyos, hindi automatic na nakilala natin ng Diyos, okay na. Wala nang pagsunod. Kaya natin si Jesus Cristo namatay, napako sa krus, nabuhay ulit, umakyat sa langit, okay na, hindi po. May salita ang Diyos na napamantayan ng pagkilala at pagsunod natin sa Kanya. Yun yung pamantayan. Kaya yung pangalawa po, punta po tayo sa pangalawa. Ano po yung binabanggit sa pangalawa? Punta po tayo sa verse 4. Ano po yung binabanggit dito? At kaya patuloy na paalala dito, nasa pagkilala ay may kasamang gawa. Patuloy na pinaalala. Yung ano po kumbaga yung understanding. Hindi po ito, kumbaga pinaalala ng Lord, pinaalala ng Biblia, ganito, ang pamantayan ko, dapat magkaroon ito ng katotohanan sa mga lingkod ko, o sa mga sumusunod sa akin. Sapagkat ano po yung sinabi ng Biblia, batay sa kasunod na talata, sa verse 4. Ano po yung binabanggit dito sa verse 4? Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit, merong ngunit ulit po, no? Kanina, kung. Pero dito, may ngunit naman. Hindi naman sinusunod ang kanyang utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ibig sabihin, talagang ang pagkilala po sa Diyos ay hindi lamang simpleng pagkilala. Batay doon sa binanggit natin. Kasi meron naman po dito ngunit, kanina may kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dito, ngunit, hindi naman sinusunod ang kanyang utos ay sinungaling. Kaya alam po naman natin mga kapatid, kaya sabi nga sa verse na ito ay nagpapaalala na ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang pagkilala. Kasi sa mata ng Diyos, ang kumikilala lamang at hindi alam ng Diyos o sa kanyang mga paningin, kilala niya kung sino yung kumikilala lamang at sino yung higit pa sa kumikilala. Yung sumusunod sa kanyang mga utos. Yun po yun, alam niya yun. At sino po yun? Yung lahat ng talagang naglilingkod sa kanya. Yung may discernment, Lord, I want to serve you. I want to know you more. Kumbaga, nandun po yung isa sa nakikita ng Diyos kung ano yung kakayanan ng bawat isa. Pero, nais ng Diyos na yung kakayanan na yun ay magkaroon ng improvement. Kasi kaya nating kilalanin ng Diyos sa masimpleng bagay, pero paano natin malalaman na talagang kilala natin ng Diyos kung sa isang bagay hindi natin magawa-gawa. So sayang yung pagkilala. Kundi kailangan yung pagkilala, hindi lamang pagkilala, kundi totoong pagkilala na may kasamang pagsunod sa kanyang mga utos. Amen po? Kaya hindi po, sinabi dito na mahirap po, kung ang isang Christian o isang tao, very devoted ka kay Lord, pero hindi naman pala nasunod ng utos, ang hirap sabihin ng sinungaling. Pwede mga kapatid, sa Biblia, isa lang naman po ang sinungaling sa harap ng Diyos.
Ano po yung John 8:44? Ano ba? Si Satanas lamang naman po ang sinungaling. Ano sabi ka po? Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Siya po yun. Pero ang tao, sabi nga po, ay hindi dapat mabilang sa kasinungalingan. Kung nasusunod ng tao, kung yung kanyang papel o yung kanyang rule bilang lingkod at mananampalataya. Yung pagsunod, yung tapat na pagsunod, yung tapat na pagkilala ay yung pagkilala at yung tapat na pagsunod sa kanyang mga utos. Amin po. Kaya yun po yung napaka-importante. Mahirap pong sabihan ng Lord, marirebuke tayo ng Lord. Ay, unless yun ay isang impression mga kapatid. Ito yung paalala, no? Hindi naman sinabing sinungaling tayo dahil hindi natin nasunod ang salita ng Diyos. By the way, ang Diyos pa rin po nakakalam. Pero higit sa lahat, sikapin po natin yung pagkilala ay magkaroon ng kaakibat na pagsunod. Yun ang pagsisikap. Para lamang, huwag lang maibulong sa atin ng Espiritu ng Diyos. Ay, sinungaling ako kasi hindi ko nasunod yung kanyang utos. Yun ay bulong ng Espiritu, mga kapatid. Para lang maiwas tayo doon, so kailangan lang talaga ng katapatan sa pagsunod sa Panginoon. Kaya may binabanggit po dito, yung Christian is must to keep the Lord command. Especially mga Christian. Kailangan ingatan o isakatuparan kung ano yung command ng Diyos. Even Old Testament, the New Testament, the same, sapagkat yan po ang kalooban ng ating Panginoon na aralin at sundin ang mga bata. Ito lamang ang, sabi nga po, ito lamang ang perpekto at walang halo na kasinungalingan. Yung salita lang po ng Diyos. Kaya once ng isang tao ay sumunod, hindi lamang napakinggan, hindi lamang nadinig, o hindi lamang sinabi, kundi ito ay kanyang sinunod, ibig sabihin, sabi nga po dito, ay nakikip niya yung pag-obey doon sa salita ng Diyos. Kaya ito nga po yung walang halo at perpekto sa lahat ng perpekto ang salita ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, magkaroon din tayo ng perpektong pagsunod at the same time, magkaroon po din tayo ng perpektong pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Amin po? Sabihin nga po natin, perpektong pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Perfectong pag-ibig. Yun po yun, yung perfecto. Kumbaga, perfectong salita, ang perfectong salita ng Diyos, kapag tayo ay nabuhay sa salita ng Diyos, the same. Sa mata ng Diyos, maaring hindi na tayo sinungaling. Maybe, sabihin niya, perfecto at the same time, sa pagiging perfecto, maaari, tayo ay doon inumpisa ng Diyos na tayo ay kanyang pabanalin. Amin po? Sabi po, pabanalin. Kasi hindi naman tayo, ayaw natin maging banal, pero dahil sa ating paglilingkod sa Lord, tayo ay unti-unti niyang pinapapabanal. Yun po yung kanyang proseso. Yung pagsunod sa kanyang utos, pagkilala pagsunod, yun ay proseso ng Lord para tayo ay maging banal. Hindi natin kayang maging banal. Ang Diyos ang nagpapabanal sa atin dahil sa ating pagsunod sa kanyang mga utos. Amin po? Amen. Dahil sa pagsunod natin o sa pagmumuna, sa pagsunod natin sa leading ng banal na Espiritu ng Diyos na siyang nangungusap sa atin sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen. Yun po yun. Sabi nga po dito, keep obey God's word with pure heart. Pag-ibig sa Diyos ay pagpapakita ng pagsunod sa kanyang mga utos. Basahin po natin yung John chapter 14 verse 15. Sa book ni Juan po yung sa John. Basahin po natin. John chapter 14, verse 15. Ano po? Sige po, nakita na po ba? Amen po. Sige po, sabay-sabay nating basahin, brothers and sisters. Amen? 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga itinuturo. Yan. Kung iniibig ninyo. So, yung pag-ibig mga kapatid, sobrang maselan din para sa Diyos. Yes, Lord, I love you, pero paglabas natin, I love you, pero halos pagkatapos natin magbasa ng Bible, wala na yung, wala na yung pag-ibig sa Diyos. Yeah, yung I love you. So, kaingat din mga kapatid pala na magsabi sa Lord ng I love you. But God want to say, na sabihin natin sa kanyang harapan, I love you. God, natutuwa ang Diyos
Pero mas natutuwa ang Diyos kung karapat-dapat yung ating sinasabing I love you, Lord. Paano mo magiging karapat-dapat? Ano po yung sinabi niya rito? Kung inibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga itinuturo. Amen? Tutuparin niyo ang aking itinuturo. Sino po ang mga umiibig sa Diyos? Itaas po ang kamay. Amen. Lahat po tayo umiibig sa Diyos. Kasi alam po natin, sinusunod natin ang kanyang mga turo. Amen po? Lahat, mga kapatid. Alam ko na lahat ng tumaas ngayon ay talagang sinusunod ang kanyang mga turo. At susundin pa niya ang Panginoon. Lahat ng mga turo, ano man ang mga tanggap niya mula sa Panginoon. Yan yung mga kapatid. At punta na po tayo sa pangalawa. Sabi po rito, may totoong pag-ibig or yung kasiguruhan na kasama ang Diyos. Pero dito po, may totoong pag-ibig. Punta po tayo, balik po tayo sa text natin sa 1 John chapter 2, verse 5. At balikan po natin yung verse 5, ano po? Doon sa ating text ko ngayon o sa ating verse. Sabi niya po rito, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Diyos. So, yun. Assurance na talagang kasama natin ng Diyos. Yung mga kapatid, marami. Kasama ko ang Diyos. Hindi ako nababahala. Good. Pero ano po pamantayan ng Diyos? Sasabihin ng Diyos, kung nasusunod mo ang utos ko, yes, I'm very sure, kasama mo ako. Pero sabi nga po rito ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas, yung pure love. Ang tumutupad, sabi nga kayo dyan kanina, at dito na nalalaman na talagang sumasa kanya ang Diyos. So ito yung papaalala mga kapatid kung paano natin ma-meditate, paano natin i-declare sa harap ng mismo ng Diyos. Kasi maaring sa tao, pwede natin sabihin o sa ating kapitbahay, hindi ako nababahala, kasama ko ang Diyos. Totoo po yun. Kung nasusunod natin ang kanyang dakilang mga utos. Amen po? Yun po yung requirements. Kung nasusunod, napakahalaga po ng pagsunod, higit sa lahat. Sobrang halaga, hindi lang pagkilala, kundi pagsunod. Ano po yun? Ang gusto po kasi ng Lord ay yung perfectong pagmamahal sa Kanya. Sabi nga po, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang simpleng nararamdaman lamang. Ito ay dapat tapat na nararamdaman at yung katapatan ay pagsunod sa ating Diyos sa anumang sitwasyon, anumang pagkakataon. Kapag gawa natin ang kalooban ng Diyos, kumbaga, yung pagpapakita po, yung katapatan ay pagsunod sa ating Diyos sa anumang sitwasyon at pagkakataon. Yung katapatan, ito ay meaning ng talagang minamahal. The same, automatic, yung pagsunod, pagkilala, at pagsunod, ito yung bahal ng katapatan, at katapatan, the same yung pag-ibig natin sa Diyos. At pag-ibig natin sa Diyos. Pero kailangan mga kapatid, yung may pakita natin yung katapatan sa pagsunod. Kasi marami, general kasi kung tapat ako sa Diyos kasi nagbibigay ako ng tithes, good. Tapat ako sa Diyos kasi mapagbigay ako sa aking kapitbahay. Tapat ako sa Diyos. Pero sa Kristiyano, ang katapatan sa Diyos, batay sa kanyang kalooban, ay nasa biblical din. At least, nasa ko na rin po sometimes sa mga Bible study. Ang katapatan po sa Diyos, at talagang nasusunod ang kalooban ng Diyos, ano po yun mga kapatid? Yung tayo ay nananalangin. Sabi ng Biblia, pray continually. Yung pong nananalangin tayo every day. Ako, sinisikap ko pong manalangin every day. By the way, iba yung quiet time, pero kailangan din po manalangin tayo every day. Even 1 hour, matagal na po itong sinasabi ng ating pastor, ating muksanim. Even though, yung ating mga nurturer, napakailangan. Yung ating mga nurturer, yung ating mga leader, mag-pray even 1 day. But the problem, maaaring may problema kapag hindi nanalangin yung kanyang nurturer. Maaaring yung leader hindi nanalangin. So, mga kapatid, part of our obedience. Amen po? Sa Lord, yung katapatan. At una sa lahat, sabi nga po, yung Bible reading, napaka-importante rin po nun. Yung Bible reading, ako rin po, sinisikap ko matapos ko ulit yung Biblia, yung buong Biblia. At ganoon din po, yung pagsunod,
siyempre yung Bible reading, yung meditate ang salita ng Diyos. By the way, Joshua chapter 1 verse 8, may binanggit po doon ng Panginoon, ano po? Yung bulayin ang salita ng Diyos. At sabi nga po, biblical po yung pag-uusap natin, ano? At sinabi nga po doon yung share the gospel. Ano po yung Matthew 28, go and make disciples. Part of our obedience yun. Ano po yung binabanggit? Yung, ito yung sharing, yung fellowship, Bible study, man-to-man, one-to-one. Part of obedience. Pag-obey po natin yan sa Lord. Hindi lang pagkilala, kundi pagkilala pa ng malalim kasama ng pag-obey. At isa pa yung evangelism. Yung pag-evangelize, yung pagpapahayag, pagkalat ng salita ng Diyos sa bawat lugar. Kaya hindi mga kapatid, yun din pinagpipray ko. Nawa, magkaroon ako ng, bigyan ako ng Lord. Tayo lahat, alam po natin, prayer po natin yan. Yan yung discern ng ating puso. But sometimes, nadadala tayo ng ating mga kabalahan. Pero pag pray po natin na isantabi na muna yung mga bagay na hindi kailangan, hindi karapat-dapat sa Diyos, yung ginagawa natin hindi kaugnayan sa, walang kaugnayan sa Diyos, walang kaugnayan sa ating trabaho, kundi, kumbaga, yung ating oras ay sayangin na lang natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi yun sayang, mga kapatid, kapag ipakinabang yun. Kaya, ibigay na lang po natin ang oras na yun sa pag-evangelize. Amen po? Yun po isang bahagi ng pagsunod. At pagsunod, ito po ay isang bahagi na rin ng, by the way, tithes and offering. Yan po ay isang bahagi ng faithful na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya yan po yung pinaka-importante. Yung, kung mahal natin ang Diyos, sabi nga po, mahalin natin siya ng lubos, higit sa ating sarili, at ganoon din, kung anong pagmamahal natin sa ating sarili, mahalin din na ng ating kapwa. Ano yung pagmamahal sa kapwa na sinasabi ron, that they will be saved. Amen po? Lahat din sila ay maligtas. Hindi po mahal ko ang aking kapwa, yung aking kapatid, baka mapahamak doon, ipag-pray mo. Sapagkat yun yung, kasi mahal mo siya, hindi mo kaya pumunta, ipag-pray mo sa Lord. Sapagkat ang Lord, mahal din niya yung pinag-pray mo na kapatid sa Panginoon. Amen po? Huwag mabahala. Kasi mahalaga na sunod natin ang mga utos. Amen? Amen. Amen po yun. Ano yun po natin? Ay yung pinakamahalagang pagsunod mga kapatid. At dapat specific po, pag tilad-tilad sa Tagalog, tinitilad-tilad natin kung ano yung nasusunod natin sa Panginoon. Kung hindi, balikan natin, ay hindi pala ako nakapag-pray. Ay hindi pala ako nakapag-Bible reading. Hindi pala ako nakapag-Bible time. Ay hindi pala ako. So tilad-tilad rin natin mga kapatid yung mga hindi natin nagagawa. And then, let me set by set. Then pray to God, the Lord, tulungan mo po ako magawa ko mga bagay nito batay sa kalooban mo. Para masunod ko ang mga kautos mo, tulungan mo ako na gawin ko ang mga bagay na naayon sa iyong kalooban. Ganun po. Ipag-pray po natin, wag po tayo mabahala. God is good, mga kapatid. Kaya, sa ikatatlo mga kapatid, sa ikatatlong bahagi, sabi nga po rito, ang pananatiling kasama ang Diyos. Ang pananatiling kasama ang Diyos. Sige po, basahin po natin yung verse 6. Puntahan po natin yung verse 6. Ano po mga kapatid? So yung pagmamahal natin sa Diyos mga kapatid, yung tapat na pagmamahal ay yung tapat na pagsunod sa pamamagitan ng binanggit po natin kanina, prayer, Bible reading, Bible study, yun lahat po yun. Kasi yun po ay biblical. Yun po yung kalooban ng ating Panginoon na dapat may sakatuparan din sa anak ng Diyos. Kaya verse 6, sabi niya po rito, sino mang nagsasabing na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Amen? Sabi nga po rito, we should live just as Jesus Christ did. Kailangan tayong mabuhay kung ano yung, kumbaga mamuhay tayo batay sa ipinamuhay ni Jesucristo bilang lingkod ni Jesucristo. Bilang anak ng Diyos. Sabi nga po, ang mga manampalataya niya, pwedeng tularan ng manampalataya, kayang tularan ng manampalataya kung ano yung katapatan at panampalataya ni Jesucristo. Yun po yung panampalataya natin, yung panampalataya, yung katapatan ni Jesucristo, yun po yung pwedeng halimbawa. Ginawang halimbawa ng Diyos sa atin si Jesucristo na
para maging tapat din tayo katulad ni Jesucristo sa ating Panginoon. Amen po? So hindi na po tayo mahihirapan. Sino bang halimbawa ko? Hindi po pwedeng halimbawa ang iyong kapitbahay na mayaman na wala naman sa Diyos. Hindi na pwedeng halimbawa yung iyong kaibigan na Christian pero hindi naman sumusunod sa kanyang kalooban. Ang magandang halimbawa po ng ating pagiging tapat sa Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo. Amen po? Walang iba kundi si Jesucristo. Sabihin po natin, walang iba kundi si Jesucristo. Walang iba kundi si Jesucristo. Ibig sabihin, siya na ang Diyos natin. Siya po yung Diyos, walang iba. General po yung ibig sabihin. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At ano po, hindi lamang, sabi nga po, hindi lamang simpleng sumunod si Jesucristo sa kalooban ng Diyos, kundi buong katapatan na sumunod siya sa Diyos. At nagkatawang tao si Jesus, pero hindi nabuhay bilang tao. Sabi nga po rito, katibayan nito ay ginawan, yung una niyang ginawang himala. Kung napapasin natin, ano ba yung unang himala na ginawa ni Jesucristo sa Galilee? Na sa John chapter 2, alam ko, pagkakataon 1 and 4, ano sabi ng Panginoon doon, nabusan yung alak sa kasalan, pesta po, parang ritual, yung ritual ng kanila sa So naubusan ng alak, sabi ni Maria, ng kanyang ina, naubusan ng alak, pero sabi ng Panginoon, ginang. Pero nanay niya yun, ginang. Hindi pa panahon, ano may sabi niyo, ginang. So, yun yung pagiging totoong Diyos niya. Hindi siya nagpadaig sa mga taong walang kaugnayan sa kanyang mga misyon. Amen po? Hindi pa siya na-apekto sa mga taong walang kaugnayan sa kanyang mga misyon. Ganun din po mga kapatid, sinabi ng Panginoon, Jesus, nandiyan lang yung nanay, nandiyan lang yung mga kapatid, dinahanap ka. Sabi ni Jesus, sino ang aking nanay at ang aking kapatid, kundi yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Yung influence, yung power, sabi nga, hindi dapat natatalo yung ating pagiging lingkod ng Diyos ng mga lingkod o ng mga taong hindi naman sumasampalataya sa Diyos. By the way, maging magandang halimbawa tayo sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. At isa pa yung isang halimbawa mga kapatid, yung si John. Babautismuhan siya sa Mateo chapter 3. Ano po? Babautismuhan siya ni John sa Mateo chapter 3. Yan. 3 chapter 3, 14 to 15. Ano sabi ng Panginoon? Panginoon, di ba't ako ang dapat niyong bautismuhan? Pero ang sabi ng Diyos, hindi, sundin na lang natin ang kalooban ng Amang nasa langit. Di po ba? Pero, yun po yung si John, siya po ay kinikilala din ni Jesus Christ. Pero anong sabi ni Jesus? So, sige, bautismuhan mo ako sapagkat ito ang kalooban ng Amang nasa langit. So, yung mga kapatid, napakahalaga ito yung pagsunod ni Jesus Christ sa Diyos. At ano ba yung sinabi ng Panginoon? Detalyado po yung sinasabi ng ating Panginoon. Sobrang detalyado na talagang hindi siya kayang maapektuhan bilang sinugo ng Diyos sa lupa. Detalyado yung kanyang ginawa. Hindi siya naapektuhan ng kung anumang mga bagay dito sa ibabaw ng mundo. Kahit siya gustong patayin, kahit siya ay hinahamak, sapagkat nanindigan siya sa misyon na binigay sa kanya ng Lord. Kailangan sundin niya ang kalooban ng Amang nagsugo sa kanya para sa ikabubuti at ikaliligtas ng marami. At ano po yung sinabi? Basahin po natin yung John chapter 6 verse 38. John chapter 6 verse 38. Ano po yung binanggit ng ating Panginoon bilang tapat na pagsunod sa kanyang tapat na pagsunod sa pagkasugo sa kanya ng Panginoon dito sa lupa? John chapter 6, mga kapatid. Amen? God is good. All the time. John chapter 6, basahin po natin yung binabanggit dito ng ating Lord. 6:30. John chapter 6, verse 38. Ang sabi po rito, sabay-sabay po natin basahin mga brothers and sisters, begin. Ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang ipahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi
buhay ko siya sa muling araw. Pero balikan po natin yung 38, mga kapatid. Mag-focus tayo sa 38. Sabi nga rito, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin. Verse 38 po nito. Ako'y bumaba sa lupa, bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Amen? Nagkatawang tao, binanggit si Jesus Christ ay nagkatawang tao, pero hindi siya nabuhay bilang isang tao. Hindi siya umayon kung ano ang sinasabi sa kanya ng mga tao, sapagkat ito ay labas sa kanyang misyon. Hindi siya nakijoin sa mga tao, sapagkat ito ay labas sa kanyang misyon. Sapagkat ito ay labas sa kanyang misyon, pwede niyang labagin ang Diyos sa utos, sa pagkakasugo sa kanya. Kaya, yun ang napaka-importante, mga kapatid, yung maging power and good influence as a Christian people, as a servant of God, sa harap ng mga unbeliever. Maipanindigan kung ano yung katotohanan tungkol sa pagkilala at pagsunod kay Jesucristo. Sabi nga po rito, malinaw na ang pagkilala at pagsunod, ito ay kasiguruhan. Meaning, kasiguruhan ng pagkilala ay kasiguruhan ng may pagsunod. At kasiguruhan ng pagsunod, sabi nga po, para sa katuparan, mapatunayan yung pagkilala at pagsunod, mabuhay na katulad ni Jesucristo. Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at mabuhay katulad ni Jesucristo. Amen po? Kaya ito na po yung halimbawa, no? Kung naunawaan po natin, at least, alam ko, binuksan ng Lord yung ating understanding about sa mensahe niya po ngayon. Kaya, sabi nga po, bilang lingkod ng Panginoon, ano po, sobra po yung pangangailangan na, kumbaga, sabi tayong mga naglilingkod sa Diyos o kumikilala sa Diyos o yung mga sinugo ng Diyos para maglingkod, huwag makisawsaw sa mga hindi usapang hindi kalugod-lugod sa Diyos. At huwag makisawsaw sa mga usapang hindi ahantong sa kasalanan ng bawat isa. Hindi ahantong sa pagkahiwalay sa Diyos. Kundi, umugnay doon sa mga, iugnay sila sa salita ng Diyos at sundin ang kalooban nito upang sabihin pa ng mga tao, kilala ko ang Diyos, pero sinusunod ko ang kalooban ng Diyos. Meron na siyang kakarapatan at kakayanan sabihin yung mga bagay niya sapagkat nasusunod niya ang kalooban ng Diyos. Buong buo na nasusunod niya ang kalooban ng Diyos. At dahil nasusunod niya ang kalooban ng Diyos, isa pang pamatayan ng Diyos, kailangan makita ito sa magitan ng pamumuhay natin katulad ni Jesucristo. Amen po? At yun po yung napaka-importante. Ano? Sabi nga po, a servant of God, we must to live like Jesus Christ bilang pagsasakatuparan sa ating buhay ng totoong pagkilala at pagsunod sa Diyos. Makikita ang pagkilala at pagsunod sa Diyos kung mamumuhay tayong katulad ni Jesucristo. Ano po yun? Katulad ni Jesucristo, yung mapagpakumbaba. Humbleness. Yung selflessness. Yung mapagbigay, yung hindi makasarili. Talagang handa niyang ibigay yung oras para sa Lord. Yung tinatawag pa rito na obedient. Yung talagang faithful. Hindi lang simpleng obedient, mga kapatid, binanggit kanina. Yung masunurin. At talagang devoted. Yung devotion, yung pagmamahal. At yun po yung, tsaka yung isa pa, yung especially yung pagmamahal, yung love. Devotion and love. Yun po yung mas nakikita dapat sa mga sa buhay ng isang sumusunod, kumikilala at sumusunod sa utos ng Diyos. Yung mamuhay katulad ni Jesucristo. Hindi naapektuhan ng, kumbaga hindi nagpapa-apekto, kundi siya yung magiging magandang impluwensya sa kanyang paligid na siya ay sinugo ng Diyos para kasangkapanin at maligtas ang mga taong nasa kanyang paligid. Amen po? Para mapalalim pa at mapalakas yung relasyon ng bawat isa na sa kanyang paligid o sa kanyang paligid, mapalakas at mapalalim pa yung relasyon ng bawat tao sa Panginoon sa magitan ng kanyang isinugo.
Yun po yung napaka-importante. Kaya nga mga kapatid, mahalaga din po sa lahat na kahit ano pa man ang ating mga naranasan ngayon, pagpalagay po natin may COVID-19, nandiyan ang kahirapan, hindi natin alam kung paano yung mga pamaraan, iba't ibang uri ng pamaraan, yung ating ginagawa, kumita lang, para masave lang tayo, iba't ibang pamaraan. Pero ganun pa man mga kapatid, kung makaranas man tayo ng ganun, hayaan po natin na si Jesucristo ang patuloy na makita sa ating buhay. Amen po? Hayaan po natin. Huwag tayo mabahala. Pag sinabi natin kasama natin si Jesucristo, sinusunod natin ang kanyang mga utos, totoo po, nakasama natin si Jesucristo. Kapag kasama natin, kapag kinilala natin ang totoong Diyos, sinusunod ang kanyang mga utos, at nabubuhay tayo katulad ni Jesucristo, totoo po, talagang kapiling na natin ang ating Panginoon. Amen? Kasama po natin. Dinideclare niya yan. Ginagarantiyahan niya batay dito. Yung pagsunod, yung pagmamahal, yung pag-obey. Kaya nga po mga kapatid, sabi nga po, mahalin at sundin ang utos ng Diyos, mahayag ang katotohanan ni Jesucristo sa buhay mo o sa buhay nating lahat bilang totoong Kristiyano at lingkod ng Diyos sa gitna ng mga hindi mananampalataya o sa gitna ng mga mahihina. Napaka-importante po nun. So magandang halimbawa po tayo na matatag sa harap ng mga tao hindi alam kung anong gagawin sa kasalukuyan. Sa harap ng mga tao hanggang ngayon ay nanghihina pa rin sa Panginoon. Hanggang ngayon sa mga taong hindi pa alam kung anong gagawin kung maniniwala bata sila sa Panginoon. Mahalaga po bilang lingkod ng Diyos, bilang Kristiyano, makita po ito sa atin ang paligid natin. Sikapin po natin ito. Do our best, brothers and sisters. Gawin po natin ang lahat para sa kapurihan ng ating Panginoon. Mabuhay tayo katulad ni Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, the same, ang kasiguruhan ng pagkilala sa Panginoon ay masasabing kasiguruhan din ng ating kaligtasan. At kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin ang Diyos sa pagkakataon ito. Kaya tayo po ngayon ay manalangin mga kapatid. Pag-pray po natin yung mensahe ng Diyos. Kung ano man po yung pangunawa na naunawaan natin ngayon, pag-pray po natin ito sa Diyos na ito yung sa katuparan sa ating buhay. Hayaan pong Diyos ang kumilos sa atin. Hayaan pong yung kanyang kabanalan na magbigay sa atin ng kalinisan. Hihilingin po natin sa Diyos na kung meron pang dapat tayong manawaan sa Panginoon, naway patuloy na ituro sa ating ng Diyos. At hindi lamang madinig, kundi ito'y may sa katuparan. Kaya mga kapatid, ganoon din kung tayo man ay merong pag-alinlangan na sundin ng kalooban ng Diyos, mawala na ang mga pag-alinlangan ito, pawilan ng Diyos, at hilingin po natin na, Panginoon, turuan mo ako na yung pagkilala o hindi lamang pagkilala, kundi yung pagkilala mo ay magkaroon ng tapat na pagsunod sa iyong mga utos. At Lord, turuan mo ako na yung pagkilala hindi lamang tapat na pagsunod, kundi mabuhay ako. Ako bilang Kristiyano may buhay katulad ni Jesucristo. Kaya yun po yung panalangin natin sa Panginoon. At ganoon din mga kapatid na nawa, hindi tayo ma-impluwensyahan ng paligid. Talagang mag-stand tayo sa harap ng Diyos, sa kanyang katuwiran, sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga unbeliever, sa harap ng mga nanghihinang mga kapatid, sa harap ng kahit sino pa man na alam natin na may mga taong nilapit sa atin ng Diyos para sila yung nilapit niya sa atin para maging bahagi na rin ng sila ay maging bahagi na rin ng mahayagan ng kapahayagan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, at hilingin po natin, Lord, nawa anuman yung maranasan ko ngayon ay ikaw pa rin yung makita sa akin. Ikaw pa rin yung marehistro sa akin. Ikaw pa rin, Panginoon, yung talagang mahayag sa aking buhay. Kaya mga kapatid, ipanalangin po natin ang mga bagay na yon. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Within 1 minute, tayo po ay manalangin. Let's pray po. Let's shout Jesus. One time, begin. Jesus!
Oh, hallelujah, hallelujah. Karasan na irawa-irawa-irawa. Mayroon-mayroon-mayroon-mayroon palikat na mayroon-mayroon-mayroon teach us, Panginoon, Lord. Patuloy mo kami turuan. Alam namin, Lord, na ito ay turo, Panginoon, at tinuturo mo sa bawat isa sa amin sapagkat alam namin, Panginoon, na Lord, talagang ang nais mo ay makasama ang iyong mga lingkod. Ang nais mo, Panginoon, makasama ang iyong mga anak. Kaya tinuro mo, O Diyos, sa bawat isa ang ganitong pagkakataon. Ang pagkilala at pagsunod, ito yung kasiguruhan na kilala ka namin, kasiguruhan, kasama ka namin, kasiguruhan. Ikaw yung Diyos na magliligtas sa amin at kasiguruhan, Panginoon, na walang ibang Diyos na kaming nilapitan at sinukuha ng aming buhay kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus Christ. Dakilang Diyos, kami inyo'y ingatan. Kami inyong alagaan at patuloy pang turuan ng mga bagay na dapat pa namin matutunan sa aming paglilingkod, sa aming panampalataya at sa aming pagsasakripisyo. Lord, gamitin mo at kasangkapanan ng bawat isa sa amin na walang hadlang. Gamitin mo ang bawat isa sa amin na walang anumang pag-alinlangan at pagdadalawang isip, O Lord, na ang mga tao, Lord, ay tunay lamang na maihayag ang iyong katotohanan at maakay mo, Panginoon, sa iyong kaharian, maakay mo, Panginoon, sa iyong katuwiran, maakay mo, Panginoon, sa iyong kabanalan, O Diyos. Kaya gabayan mo ang bawat isa sa amin, tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos, magpakailanman, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Tulungan mo kami na mamuhay katulad ni Jesucristo. Tulungan mo kami mapagtagumpay namin ang mga bagay na ito. Maging sa sitwasyon ito, O Diyos, kami iyong samahan at ingatan. Ikaw nawa, Panginoon, yung patuloy na mahayag sa amin. Ikaw, O Diyos, yung patuloy na makita sa amin ang mga tao sa gitna ng mahihina, sa gitna ng mga makasalanan, Lord, sa gitna ng mga unbeliever, Lord. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa, yung katatagan at kalakasan ng makita sa amin, O Diyos. And Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus Christ, Holy Spirit. Hallelujah. Sige po, isa pong panalangin pa. Tayo po'y manalangin pa, mga kapatid. Ipag-pray po natin yung ating mga, especially yung ating mga nurturing, lahat naman yung mga man-to-man, one-to-one. Pag-pray po natin ito. Connect, or brother and sisters, i-connect na ng Diyos sa lahat ng ating gawain. Sa Bible study, anumang forma, anumang sistema, anumang pamaraan, at i-connect na ng Diyos ang lahat ng ating ang Diyos sa mga kapatid natin sa mga Bible reading, sa Bible time o sa morning prayer. I-connect na ng Diyos sa lahat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, evangelism, sa prayer. I-connect na ng Diyos sa lahat ng kailangang gawin ng kanyang mga lingkod, at i-connect na ng Diyos ang mga kapatid natin sa intercessory prayer, maging ang kanilang kapitbahay ay i-connect na rin ng Diyos, at ganoon din yung kapitbahay natin, i-connect na ng Diyos ang kanyang salita sa kanilang tahanan, at ganoon din sa ating Sunday worship, online worship, i-connect na rin ng Diyos ang lahat ng ating mga mahal sa buhay sa ating tahanan sa Sunday online worship. At let's pray na rin po sa ating anniversary, Buntong Pali Church this Sunday. God bless. At this anniversary, maka-receive tayo ng grace mula sa Diyos at mercy mula sa Diyos, ng blessings mula sa Diyos at more restoration. Ganoon din sa Maganda Church. Pag-pray natin yung anniversary ng Maganda Church. God bless. Yes, yung grace ng Lord sa mga kapatid natin sa Maganda Church, at sa ating lahat ay matanggap din natin through Maganda Church anniversary. Maging yung ating Central Church ay patuloy na i-bless ng Panginoon, at yung mga lahat ng preparation, ang Diyos yung manguna, yung pamagitan at lahat ng pangailangan yon. At pero this anniversary, patuloy na kumilos sa Diyos at gamitin ito ng Diyos para patuloy tayong maging matatag at maging unite sa isang katawan, sa isang espiritu at sa isang panambahan at pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. Pag-pray po natin ang mga bagay na yun. Let's shout Jesus 2 times. Begin. Jesus! Jesus! Oh, hallelujah. Rabaya, rabaya, sandaya, rabaya, rabaya. Oh, rabaya, sandaya, rabaya, rabaya,
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's sing, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Ama. Maraming salamat sa kagandahang loob mo, sa mensahe. O Diyos, ang mensahe ito ay talagang patuloy na mahayag sa bawat puso. Maghari ng salita mo, ang kapangyarihan ng salita mo ito, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan sa bawat anak mo, Panginoon, sa bawat buhay, O Diyos, at ang kapangyarihan nito, Lord, ay tunay magkaroon ng kaganapan. Na Lord, maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat sa Banal na Espiritu na siyang patuloy na nangungusap sa amin, siyang patuloy na naghahari sa aming puso. Lord, at pinaubayan namin, Panginoon, sa iyong lahat, sa lahat ng aming gawain. Samahan mo kami, O Diyos, at magbigyan kami ng katagumpayan sa aming pagbiministeryo, sa aming pagpapahayag ng salita. Lord, tulungan mo kami na maging mas epektibo pa yung aming pagpapahayag ng mensahe mo sa lahat ng mga tao. Inilalapit mo sa aming Panginoon. At Lord, yung anointing, yung power, yung wisdom, yung authority, Lord, patuloy nawang ito ay aming maisabuhay. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang itinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung po, patuloy po natin ipanalangin ang ating Moksanim at Samonim na ngayon ay nasa Korea. God bless them. At patuloy po din natin panalangin yung buong pamilya sa Pastor Wajin, yung America, and the family. Buong pamilya ng Moksanim, Baby Stinian and Deborah. And let's pray na rin sa bawat bahay sambahan, sa bawat church. Ganun din yung mga pastors and ministers. Patuloy po natin panalangin, including Gerald and San Diego. Let's pray continually po sa World Mission Center. Patuloy din i-bless ng Panginoon. Ito yung lahat po natin yung Harvester Yeshua Christian School. Patuloy po natin panalangin at sa mga kapatiran din po natin. Patuloy din po natin isama sa ating panalangin. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.